Glory to God po, no? Friday ulit. Ang bilis ng oras, ano? Hindi napansin nyo, napakabilis ng oras, parang hinahabol ng 10 kabayo. Praise God. Kumusta po mga kapatid? Kumusta ang mga ating mga kapatid? I believe that sa biyaya ng Diyos tayo ay nakakatayo. Tayo ay nakakapagpatuloy. Amen? You believe that? Biyaya ng Diyos? Amen? Lahat tayo maasa lang sa biyaya ng Diyos, ano? Amen? Sa lahat ng ating pinagdadaanan. Amen? So, glory to God po. Ako, kahirap pala nung nag-iisa, eh, no? Kaya na po yung mag-ina, may nagbakasyon, nagbakasyon pa, for good na sila, pero bibisita rin po. So, na maraming oras naging maraming oras para sa sarili. At naging busy rin po kasi yung every week, every day namin, every day ng buhay ko. So, kasi busy sa pag-aaral, nag-aaral po kami. Classmate, si classmate. So, sa Saturday, Sunday, yun. Tapos, Monday, BS ng Woman of God. Woman of God, ushering. Tapos Martes lang ang bakante, Wednesday, BS ng ushering. Tapos Webes, meeting, then Friday. So, ang bilis ng oras, no? Ang bilis lumipas ng oras. Glory to God po, purihin ng Panginoon sa buhay niyo. Nandito kayo upang tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos. Glory to God. Pag-usapan po natin yung napag-aralan namin. I-share ko po sa inyo kung ano yung napag-aaralan namin dun sa online na aming pinag-aaralan. Natin po si classmate sa likod. Amen. So, ito po ay sharing nung Bishop Victor. Shout out po kay Bishop Victor. And saka po kay Bishop Cesar. I-share po namin sa inyo. Kasi it shares the blessing, shares the grace. Amen? So, ito po yung topic na sinasabi ko kanina pa. And glory to God, sa alignment ng word, sa alignment ng worship lineup, nandun din po. Amen? Di po kami nag-usap ni Sisley. Pinupush ko yung isa pero iba, talagang doon pumunta. So glory to God po, ano? So alam niyo po yung pagkilos ng Panginoon at pagkilos ng Holy Spirit. Amen? So sobrang na-bless ako sa praise and worship, sobrang nandiyan ang appreciation. I believe, you believe that presence of God is here. Amen? So, glory to God po. Sige po, huwag na natin patagalin at maaga akong makit dito. Praise God. Sige po, burn to me. Maraming mahaba-haba po to. So, ayan po ang share namin sa inyo. Sa share po ng Holy Spirit sa inyo, I believe that the Holy Spirit will speak to you. Grace is greater than sin. Amen? Pag-usapan natin ang grace at ang sin. Amen? Yan po ay makikita sa Genesis 3, the fall of man. Ang unang pagkakasala ng tao. Amen? Natandaan niyo po ba yung story na yan? Amen? Siguro naman kasi unang-una yan ng chapter ng ating Bible. Amen? Praise God. So makikita niyo po doon na ang grasya ng Panginoon ay nagsimula na doon pa lang sa fall of man. Amen? Paano kaya yun? Paano kaya nagsimula ang grasya ng ating Panginoong Yesus doon pa lang sa pagkakasala ni Adan? Meron po kayong idea? Ay, surprise. Amen? Sige po. Unang yan. Makikita po natin dito po sa Genesis chapter 2 verse 8 to 9. Yan, basahin po muna natin ito. Now the Lord God has planted a garden in the east, and there He put the man who He had formed. The Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden, there were tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Pwede po ba tayo makita tumayo at tayo manghingi ng
reverence and honor the Word of God. Hallelujah, Lord Jesus. Let's pray. Maraming pong salamat, Panginoon, sa umagang ito na binigyan mo kami ng buhay at ng hininga at ng pagpapala na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Sadyang kami nakakatayo lamang sa iyong grasya, Panginoon. Reveal your words today, Panginoon, to your people. Use me as your vessels. Use me as your mouthpiece. Hide me in your back, Panginoon. Itago ko lang sa iyong likuran. Let your name to be glorified. Let your power to be with us today, Panginoon. Let your revelations from the Holy Spirit and interpretation from the Holy Spirit be with us, Panginoon. Anoint your words, bless your words, so that they can use it in the transformation of their life, Panginoon. I believe that you will do mighty in this place today, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin. We thank you, we glorify you in Jesus' name. Amen. Amen po. Ayan po. Alam niyo po yung istorya, no? Istorya ng ni Eda at Adan. Eva? Eve. Ayan. Sa English, Eve. Okay. And Adam. So makikita niyo doon sa chapter na buong 3 at chapter 2, nandun po yung pagkakasala ng unang tao. Amen? Doon po sa ating pagkakaalam, amen, isa lang ang 3 ang pumapasok sa isipan natin. Doon sa middle of garden. Pero kung babasahin natin yung scriptures, there is a 2 tree. Amen? The tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Amen. Sabi ng Yahweh, our Father, ni Yahweh, na kainin niyo lahat ng prutas diyan. Walang problema. Pero huwag niyo lang kainin yung prutas. Alin ang pinagbawal diyan sa dalawang yan? Tree of knowledge and wisdom. Kita kayo ba? Hit ang tree of life, hindi pinagbawal. Tree of life yan. Amen? Hindi kainin. Sa verse ito. Amen? Kasi kung yung time na yun, hindi pa sila nagkakasala. Amen? Ang tao ibinin lang, dahil wala pa silang kasalanan, hindi pa sila namamatay. Amen? Hindi pa sila maaaring mamatay. Dahil hindi pa sila nagkakasala. They didn't commit the sin. At hindi pa sila nakakaalam kung ano yung good and evil. So, surprise natin. Nandiyan yung serpent, yung ahas, na tinukso si Eva, and then, sinabi niya sa asawa niya si Adan, at parehas nilang kinain. Ang prutas, the tree of the knowledge, the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Amen. Sa magtuwid, sila po ay nagkasala. They commit the sins unknowingly dahil natukso si Eva doon sa ahas. Huwag na natin basahin yung buong chapter kasi po alam niyo naman po talaga yung istorya niya. Amen? Ang mag-focus tayo doon sa dalawang puno. Amen? So, sige po. Ang sabi po sa next slide, sabi po sa Genesis chapter 2, verse 16 and 17, the Lord commanded that the man you are free to eat from any tree in the garden. Ayan, sige, kain lang kayo. Free. In any tree, any fruit in the tree of the garden. But from the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat from it, you will certainly die. Amen? Ano bang nangyari kay Eden and Adan? Yan, question po, trivia. After nilang kainin yung prutas na knowledge and evil, after they commit sins, tanong ko po, did they die right away? Certainly.
Sabi doon, the day that you eat from it, you certainly die. Parang hindi, si Lord ang nagsabi niya, parang hindi pa aayon sa sinabi mo. Amen? Na siya ay mamamatay within that day, certainly to die. Alamin po natin kung bakit. Amen? Sige po, next slide. Ang sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 8, But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord a day is like 1,000 years. Amen? And 1,000 years is like a day. Amen? Yung isa pong 1,000 na day natin, 1,000 years pala, isang day lang kay Lord. Kaya po sabi po sa Genesis 5, verse 5, to get all together, Adam lived in total 330 years. Then, he died. Tama po ang Panginoon. In one day niya, namatay din siya. At wala pong nabuhay ng more than 1,000. Amen? Because they commit sin. Bumaba yung age of yung buhay ng mga tao, pero in one day, they die. Amen? So yun po. Then next, sabi po sa Genesis 3:22, chapter 3 verse 22, And the Lord said, The man has now become like one of us. After they eat the fruit of the tree of the knowledge of the good and evil, naging parang Diyos na sila. One of us. Makita nyo, doon pa lang sa creation, one of us. Plural po, ano? Hindi po single lang. Singular. One of us. Evidence that Trinity is there. Amen? Isa po yan, evidence na ang Trinity is there. The Holy Father, the Holy Spirit, and the Son. Amen? Knowing good evil, he must not allow to reach out his hand and take also from the tree of life and eat, and they live forever. Amen? Yung pala, if Adam and Eve eat the fruit of the tree of life, they will live forever. Amen? Pero hindi inalaw ng ating Panginoon, ng ating Diyos, na mangyari yun. Amen? Bakit kaya? Bakit? Pwede na namang mabuhay ang tao ng forever. Kung hindi ka nagkasala, mabubuhay ka. Kasi nga, before na hindi ka nagkasala, mabubuhay ka ng forever. Kaya hindi nila pinagbawal una yung tree of life. But ngayon, like one of us, and makikita natin, they live forever pag kinain nila yung prutas ng tree of life. Amen? Bakit kaya? Amen. Sige po. Tanong mga sa ko, bakit kaya? Amen? Gusto kong mabuhay ng habang buhay. Gusto niyo po bang mabuhay ng habang buhay? Ay, parang di kayo naniniwala na wala eternal life Yung tama lang ba? Ha? Kasi meron na yung bingin. Amen. Sige po. Sige. Next slide po. Ang sabi po sa Genesis 3:23-24, So the Lord banished them from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. 24, After he drew the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and flaming words glancing back and forth to God and the way, the tree of life. So after that po, napag-usapan nila na hindi natin pwedeng makakain ng mga to ng tree of life. Kaya sila pinalayas sa Eden. Did you think that nung pinalayas sila, Barney, kasama na po si Adam, in the Garden of Eden, pinalayas si Adam.
Hinalis sila sa doon sa Garden of Eden. Amen? Did you think this is consequences of their sin? Ha? Oh, umiikot na sila. Umiikot na pala ang mga isip nila. Amen? This is the consequences. Did I ask you? This is the consequences of their sin? Or is the grace and mercy? Sige po. Tuloy po natin. Pagkatapos na panilayas na binantayan pa yung tree of life ng cherubim and guard way to tree of life. Talagang binantayan nila. Pinabantayan pa nila sa angel, sa cherubim, di ba angel? Pinabantayan pa nila para hindi na sila makabalik doon at makakain ng tree of life. Amen? Bakit kaya? Di ba kaya questions, bakit kaya ayaw nilang pakain yung tree of life? Yung fruits of the tree of life. Amen? Sige po, next. Lamin natin. He must not touch the tree of life and eat. He will live forever as a sinner. Amen? Sinner. Nakasala na sila. They are committed sin already. And if they eat the tree of life, they will live forever as a sinner. Amen? Imagine niyo po, if they eat the tree, sila dalawa na nabuhay sa mundo. Amen? And lahat tayo namumuhay sa kasalanan. Amen? They are forever sinner. If man will live forever as a sinner, God cannot save him anymore. Amen? Kapag siya ay namuhay ng forever na sinner, hindi mo na siya masisave. Wala nang solusyon ng Panginoon. Amen? Then, that's why man was dragged out of the garden to forbid him in touching or eating the tree of life. Iyon po yung reason. Hindi niya na-allow ng Panginoon ang ating Yahweh na magbubuhay ang tao forever sa kasalanan. Amen? Tayo po ba nabubuhay sa kasalanan? Lahat po tayo nagkakasalanan. Nobody is perfect. Nobody is having a sin. Lahat tayo, lahat. Kaya po tayo nandito, lahat. Ito po ay hospital ng mga kasalanan, ng mga makakasalanan. Amen? From Adam till now, we are every day committing the sin. Amen? Sino ang makakapagsalba sa atin sa kasalanan? Amen? Sige po. Next. What happened in the garden? Yeah. What happened in the garden after the fall was not about consequences. Kanina po tinanong ko, consequences. Di ba yung mga sin natin may mga consequences na dapat nating harapin? When you commit sin, especially pag mabigat, you will face the consequences. But what happened in the Garden of Eden was not the consequences, but the abounding grace of God, the superiority of grace over sin. Amen? Imagine niyo po na mabuhay sila sa kasalanan. Ang hirap po na, no? Habang buhay ka, nagkakasala. Habang buhay ka, rin malayo sa Diyos. Because sin separated the man to God. Habang buhay tayong hindi makakalapit sa Diyos. Amen? But it is the grace of God. It's there. Amen? So nakikita nyo na kung ano yung grace of God. Since creation, there is an abounding grace of God. Amen? Seryoso tayo ba? Mamaya na. Sige po, praise God. Next, welcome po mga kapatid sa aming mga bago po. Welcome po. Dito po ay this is the Good Shepherd Church of Oman, and we are believing with God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sige po, next. Grace is receiving what you
do not deserve. Hindi mo deserve ang grace. Even tayo, hindi natin deserve ang grace. Man deserve to be judged or to punish. Ang tao ay nararapat lang parusahan at nararapat lang husgahan. But was given is salvation instead. And that time is salvation na. Amen? Ang sabi doon sa Herman Wang text sabi doon, scripture will be answered the same scripture. Pag may question ka sa Bible. Ang sabi ko, bakit naman? Wala pa naman si Kristo doon. Bakit may salvation na? Makita niyo po sa Revelation 13 verse 8, yan po yung naisulat after ng ating mga disciple. Sabi niya, all inhabitant of the earth will worship the beast. Ngayon, darating daw yung beast, mag-worship. But those names are not been written in the Lamb o Book of Life. Hindi nakasulat sa Lamb o Book of Life. Yung those sa mga mag-worship ng beast. Dahil hindi nila nakilala ang Panginoong Jesus. Amen? And the Lamb who was slain from the creation of the world. Na-slay na. Yung love, yung offering love from the creation of the world. Nag-gets niya? Hindi pa rin. Sige. Next po. Sabi po, man was drawn out of the garden was not a judgment, but the grace of God to save him. Kaya po siya pinalis sa Eden of Garden is to save them, to give them a grace of God. Not judgment. If it is judgment, on that day, wala na sila. On that moment, patay na sila. But ano pa ang ginawa sa kanila? Patuloy pa silang binigyan ng grasya at biyaya. Instead na sila'y parusahan. That everyone who deserve the judgment and punishment. Amen? Ang sabi po sa Genesis chapter 3 verse 20-21. Sige po. Kayo na po muna magbasa. Tulong-tulong tayo. Ang sabi po, Adam Amen. Instead of punishment, blessed pa sila. Napansin niyo po sa verse na Adam named with his wife Eve, because she would become a mother of all living. He will become the mother of the all living. Di ba po parang blessing pa yun, ano? Amen? And sabi po, the Lord God made garments of skin. Naka-highlight po yan. Garments of skin for Adam and his wife and called them. Binalutan pa sila ng ating Panginoon. Gumawa pa siya ng mga damit na katulad ng damit yung suot ngayon. Amen? Na napakaganda. Yun yung nga sa puti, ang ganda naman ng damit. Namumulak-lak. Amen? Yan po ay gawa ng ating Panginoon. At iyan ay biyaya. It's the grace of God. Na hindi tayo nasishame, hindi tayo naka-naked. Pinilutan tayo ng Panginoon. Nung time na yun, ang Diyos pala ang gawa ng damit natin. Amen. Thank you to God. Amen, no? Na hindi tayo makita nakabubad dyan sa kasada. Imagine yung pag walang damit. O, di ba? Nakakahiya na maglakad. Amen. That is grace of God. The garments of skin that He made for Eden and Adam. Despite of their sin, tayo, nagkasala tayo. Makakamba tayo, malaki pa eh. Amen?
may pride pa tayo. Nagmamalang ayaw nga, ayaw na pumunta doon. Mga holy nandun. Hindi po, nagkakamali kayo. Lahat po tayo dito ay nagkakasala. Hindi po lahat ng tao rito ay righteous. Hindi po. Hindi po holy ang simbahan. Ay, hindi po yung holy yung mga tao pupunta. Amen. Correct me, Lord. Eden and Adam, Lord's made a garden of skin. Ano po yung symbolize ng garden of skin? Saan ba nanggaling ang garment of skin? Sana ba ang resource dito? Bakit nag-provide ang Panginoon ng garment from sin? Hindi naman, amen? Sinabi garment of skin. Sige po. Garment of skin, meaning, next slide. Meaning God made love to be naked and let them put on to wear it, cover his nakedness. Love para sa tupa. Di ba? Napansin niyo pag gumagawa ng mga jacket, magawa ng mga kwan, galing sa balahibo na tupa. Amen? Sa love. Hinubaran niyo ng Panginoon ni Yahweh yung love at siya ay naging naked at isinuot sa tao. Nagigets niyo na yung saan tayo patungo? Amen? Glory to God, no? Simula pa lang, nandun na ang grace ng Panginoon. Amen? You can see from the start, sa una pa, ano na ang pagmamahal ng Panginoon sa tao. Amen? And then, that is the sacrifice of love as atoning of their sins, a pattern of offering of sins. Panahon na yun, talagang, after nun, di ba, panahon na yun, nag-o-offer lagi sila to claim their sins. Offer ng mga matatabang tupa para sa Diyos. Para ko, matataba ang tupa ko, hindi. Si Pastor Michelle. Matatabang tupa ang ino-offer sa Panginoon. Alala niyo si istorya ni Isaac at Abraham. Amen? Na alay niya ang kanyang anak. At Lord provide also the lamb. Amen? And this is the atoning of sin on that day. On that day, on that ages. Amen? Sige po, next slide. Ang sabi po sa Hillview, balik tayo sa New Testament. Yung Old Testament, then New Covenant. New Testament. Sabi po sa Hillview 9:22. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Amen? Imagine po, kung ang tao noon ay ganito na karami, bilyon na. Ilan na po ba tayo na populasyon sa buong mundo? 3 billion? Nasa 5 billion na yata. China pa lang yata, 1.5 na. Amen? Susudami ng tao, makakapag-offer kaya tayo ng baka. Sabi nga ni Pastor Gerrit kanina, nag-o-offering. Hindi na tayo pwedeng magbigay ng baka dito, bawat isa, dahil lahat tayo araw-araw nagkakasala, i-offer natin yung baka. Ubus ang animal sa buong mundo. Amen? Ang sabi rin po sa Leviticus 17:11, for the life of creature is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourself on the altar. It is blood that make atonement of one's life. Yun po yung practice nila. They should offer some sacrifice, cleanse, na pinapractice nila upang tayo malinis sa kasalanan. Amen? Sige po. Next slide ulit. Yan. In the days of Adam, they were offering gifts or tribute for the atoning of sin, and made God to favor Abel's offering.
Amen po. So, binalutan na ng damit si Adam sa si Eden. Then, nung nagkaanak sila si Eden, si Cain at saka si Abel. Alam niyo po yung story na? Amen? Makikita po yun sa Genesis 4. Amen? Na nag-offer si Abel and Cain sa Panginoon. Si Abel po, basahin po natin. Sige, Genesis 4 to 5. Now, Abel keeps flock and Cain worked the soil. The cause of the time, Cain brought some of the fruits of the soil as the offering of the Lord. And Abel also brought an offering, fat portion from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. But the Cain and his offering he did not look with favor. Cain was very angry and his face was downcast. Sige po, punta tayo sa mga anak ni Eden, sa anak ni Adam. Time na yun, nag-offer sila sa bahay. Bukod, ano sa tingin niyo po? What do you think that why God give favor sa offering ni Abel? Bukod po sa firstborn, amen? And fat, yung matatabang tupa o guya. Bakit na bigyan pa ng favor pa rin si Abel yung offering niya? Amen? Praise God. Sige, next slide. Sagutin po natin yan. Yung question na yan. Bakit Cain favor, God favor in the offering of Abel? Ang sabi po doon sa Genesis 3:17, balik po tayo sa tatay nila, si Adam. Sabi, Cain offering was cursed. Sabi, sa chapter 3, verse 17, panahon ni Adam. Adam, he said, because you listened to your wife and eat the fruit from the tree, but when I commanded you, you must not eat from it. Ano ginawa sa kanya? Kinorse. Cursed in the ground because of you, through faithful thought, you will eat food from it all the days of your life. Kaya po si Cain ang nagsaka. Kasi siya yung firstborn. At si Abel, naging shepherd ng flocks. Amen? And Cain offers some fruits from sa kanyang tree. Sa kanyang, he brought some fruits of the soil and offering to the God. Hindi niya napansin. Amen? That was cursed. Amen? Cursed in the ground because of you. Yan yung sinabi sa kanyang ama si Adam. Amen? Then next po, ang sabi, Abel's offering abided with the God's parted blood in the atoning sacrifice of sin. Yun pala yung God's pattern ng Lord, kaya siya pinabayuran. Amen? Instead of Cain offering, Abel, God's hand for you. Amen? Imagine yun, ba? Diba? This is the pattern ng ating Panginoon. Kaya po yun naging practice nila. Offering of some fat love to God. Amen? Samantala namin kay Cain offering did not abide with God, pattern it did not share blood to atone sin. Hindi nakakapatawad ng kasalanan. Amen? Ang nangyari, ang problema, ito na naman. Talaga ng tao is the nature of sin. Hindi talaga tayo makakaligtas sa kasalanan. Amen? Sabi, he was blinded, not realizing that his offering came coarse.
And he was blinded by what? Amen. Bakit pride? Kasi, sabi ni Cain, nagpakahirap ako, nagpapawis ako, nag-araro ako. Mga tiga ng BC, mga magsasaka dyan, ang hirap magsaka. Mag-araro ng bukid. Diba? Talagang mag-ihirap. Kaya nga sabi, it's course on the ground. Diba? Maghihirap talaga. Hirap. It is difficult to cultivate the soil and to warm up your crops. Totoo po yun. Kami mga magsasaka doon po sa Delvicia, napakahirap po talaga magtanim. Kaya huwag niyo pong i-ismolin yung mga kanin. Huwag kayong magsayang ng kanin. Kasi bawat patak, bawat butil ng palay ay may patak ng pawis ng mga magsasaka. Kaya huwag po kayong magsasayang. Imagine niyo lang po kung paano kahirap magtanim. 70 pesos sa araw, maghapon, babagihin ka pa, tamaan ka pa ng kidlat. Maghapon ka nakatayo, yuko. Naranasan ko po yung grade 6, grade 4. Nakipagtanim ako doon sa Leonardo. Dumatayo pa kami doon, parang dapat sa Leonardo. Makipagtanim lang. At ang baon namin sa nakabalot lang sa saging na dahon, na itlog, ano yan? Pulang itlog sa katiyo. Ayan. Kakain ka sa pilapil, hugas ka doon sa libis, sa patubig. Kasi kami mo puro putik dahil tanim ka. Mano-mano! Buti nga yung president, meron na mga machine para magtanim. Noon, mano-mano. Paramihan ng mga man. May pakyawan, may arawan. Ayan. Si brother, alam na. Mga tiga ng BCA dyan. Yung mga bago po, sis, di ba? Nag-BCA tayo, ha? Praise ka. Totoo yun. Napakahirap magtanim. Kaya po si Cain, nagkaroon ng pride. Biruin nyo, nagpakahirap siya, nakakuha siya ng crops doon sa tinanim niya, pero hindi binigyan ng favor ni God. Instead, tumubo sa puso niya yung pride. Ano ginawa niya? Alam niyo na istorya. Pinatay niya si David. Amen? Pride is cause of the sin. Napakadelikado ng pride. Amen? Fried chicken. Hindi po fried chicken, ha? Pride. Kapag ang tao may pride, alam niyo po, proud of pride, napakahirap. Amen? Ingat po kayo. He was blinded. Blinded siya kasi iisip niya, ano ba yan? Si Lord talaga. Pagod ako, mahirap magtanim, mahirap mag-araw. Tapos, si Bill pa yung naging favor, samantalang sinuga lang niya yung tupa. Di ba? Sinuga lang niya, tapos dinala niya doon, yung first door, tapos yung mataba. Siya pang binigyan ng favor. Matala akong hirap-hirap, maghapon akong nagpapawis pagtatanim. Kaya siya nagkaroon ng pride. Amen? Because iniisip niya yung ginawa niya. Amen? Pag iniisip natin yung ginagawa natin, we are be proud. Ang galing ko sa ganitong bagay. Amen? But if you are usually magaling ka sa isang bagay, you are proud on yourself. Amen? Yun yung nature ng tao. Amen? Amen? Kapag, lahat tayo mayroong mga strongest. Kung saan ka strongest, proud ka sa strongest mo. Sa sektang yan, sa lugar na yan. Kung ikaw ay si chef, magaling ka magluto. Kung ikaw ay teacher, magaling ka Amen? Pero, alam niyo po, ingat pa tayo. Hindi po maging masama na mag-excel tayo sa isang bagay. But, be sure that you are not blinded. At you are not blinded at you are not so proud. Dahil hindi po nanggaling
sa sarili mong lakas yan. Amen? Sige po, alis na tayo sa pride. Maliwanag po ito. Amen? Baka mamaya may fried chicken pa yun, ha? Wala na pong fried chicken ng mga anak ng Diyos. Amen? Sabihin niyo po, sabihin niyo, wala na akong fried chicken. Pride. Mamaya, baka mayroong fried chicken sa labas. Ganda natin. Pagkain. Amen? Sige, next. Ang sabi po sa Ephesians, balik tayo sa New Testament ulit. Amen? Balik tayo sa New Testament. Kagad, nandun tayo sa Old Testament, no? Kila Cain. Balik po tayo sa Ephesians 2, 8, 9. Ang sabi po doon, sige, kayo po magbasa. Amen. Wala tayong dapat ipagmalaki. Ang sabi po, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is gift from God, and not by works, so that no one can boast. Anong nangyari po kay Cain? Kaya po siya nagka-pride dahil he is so proud na ginawa ng lahat pagkatapos hindi pa siya na bigyan ng favor ng Panginoon, ng ating Diyos. Amen? Kaya po, okay lang mag-excel tayo sa mga bagay, but don't claim it. Amen? So that no one can boast. Naunawaan po ba? Praise God. Sige po, next slide. Ang sabi po doon, the overwhelming nature of God's grace is not just enough to cover the sin. It is overflow beyond it. Nakita niyo po yung false malabo ng konti. False siya, no? May nakita yung false na nateo. Meron naman ng nateo, no? Pero describe na it is the God grace. It was overflowing beyond it. Hindi po yung God's grace is to cover the sin only. Amen? God's grace is not covering the sin. Na sinabing, okay, may damit na kayo. Hindi na kayo nagkasala. But after that, it is beyond overflow of the God grace. Amen? Nagigets niya? Sige. Next, sabi po, sige, balik tayo sa New Testament, New Covenant. Sabi po sa John, 1 John, verse 2, chapter 1 to 2. My dear children, I write this to you so that you will not sin. Sabi po niya. But if everybody does sin, sige po, taas ang kamay na hindi nagkakasala. Sige daw. Yeah. Ha? Para pares tayong, nasa sarili tayo, one line lang tayo. Sa pag-uusapan natin. Wala na, sige. Baka daw sa simbahan, sa kabilang simbahan, baka meron. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father. Meron pala tayong advocate. Advocate means attorney. Di ba? Advocate. Tagapagpagitan with the Father. And who's that? Jesus is the righteous one. Amen? And sabi po sa verse 2, He is the anointing sacrifice of our sins. And not only for ours, hindi lang sa atin, but for all of the sins of the whole world. Amen? So kanina po sa in-offer ni Abel at sa binigay ni Cain sa garment of sin is related to the love of God. That which is, who is that? Our Lord Jesus Christ. He is the atoning sacrifice for our sins. Amen? So naniniwala na po kayo, from the creation, there is already grace of God. Amen? Sige po. Next slide. Sabi po, balikan natin ulit. Sa Romans 5:12, ang sabi po doon, death through Adam.
Hilayin niyo po, isang tao lang nagkasala, lahat tayo mamamatay na. Amen? Kasalanan mo kasi ito, kaya tayo mamamatay. Parang ganun sabihin eh. Amen? Pero sa basahin niyo yung scripture. Therefore, just as the sin entered the world through one man, the death through sin, and it is in this way, death came to all people because all sin. Amen. Nanggaling talaga tayo sa kasalanan. Ito kasi si Adan, dapat hindi niya kinain na yung prutas na yun. Kung hindi niya kinain yung prutas, ano mangyayari sa atin? Check down, senaryo. Ibang senaryo naman. Si Adan hindi niya kinain, si Eva lang. Uy, mali. Dahil kami lang ang mabubuhay ng forever. Kayo mamamatay. O, halimbawa hindi, sige. Si Eden, si Eve, hindi rin kinain. Both of them. Hindi sila natokso. Hindi po dadami yung tao. Hindi dadami yung tao. Amen? Amen? Hindi madami na. So, imagine niyo po, Adan, Eve, hindi nila kinain yan. Hindi sila nagkasala. Wala tayo dito. Amen? Wala, sila lang ang nabuhay. Amen. Another creation. Ayan. Sabi niya, so, imagine, wala nang magsasacrifice, di ba? Kung walang kasalanan. Pero hindi po eh. That is the nature of our as a human being. Kaya po, alam niyo po, kung nangyari yun, you don't have a free will. Free will to choose the good and the evil. Nagkaroon sila ng free will. Alam po yun na tayo ay ating ini-enjoy ngayon. In free will na hindi hahayaan ka ng Panginoon kung saan ka papunta. Hahayaan ka ng Panginoon kung ano ang decision mo sa buhay. Amen? Hahayaan ka ng Panginoon kung anong dapat mong gawin. Kung anong gusto mong gawin. Free as a bird. Diba? Amen? But it cause of sin. Kaya po careful tayo sa free will natin. Baka masyadong free na tayo eh. Hindi natin napapansin, lubog na pala tayo sa kasalanan. Amen? O sige po, next. Kailangan mag-agree, mukhang natok na sila. Sige. Praise. Sabi sa Romans 5:18-19. Consequently, just one trespass resulted in condemnation of all people. Sino po yun? Si Adan, no? So also one righteous act resulted justification in life of all people. Sino po yun? Si Christ, Jesus. And then 19, for just through the bit of disobedience of the one man, and many were made sinner. Disobedient na ni Adan, we are made sinner. So, also through the obedience of one man, the many will be made righteous. Amen. Obedience of Jesus Christ to His Father. Nanalangin siya sa Gethsemane, Lord, take away this cup from me. But you will be done in my life. Sumunod siya sa Father, sa kanyang Ama. At lahat tayo ay nakinabang. At lahat tayo ay naging righteous sa mata ng Panginoon. Kaya po tayo anytime makakalapit sa Panginoon. Hindi mo na kailangang bumili ng tupa na doon sa slapper para lumapit sa Panginoon, hugasan yung sa kasalanan. Because Jesus done it. Jesus finished it from the cross of Calvary. Amen? Ang sabi po sige po, let's sa pang-live. Romans 5:20-21.
The law was brought is so that the trespass might increase. Yung law daw nila Mosiah, mga lahat ng nila Moises, yung 400 plus na mga law, ay binot yun. Siyempre, pag may law, umi-increase yung trespasses, yung pagkukulang natin. Nakapansin mo, nakikita mo na bawal pala to, bawal to, bawal to. Amen? Kasi may law eh. Then, since increase, siyempre, hindi po, so sa dumami na dumami yung tao, from Adam, from Cain, from Abel, hanggang tayo yung dumami na. Hanggang sa lumabot kay Noah, na ginunaw na yung mundo dahil sa pamagitan ng tubig. Tapos, hindi pa rin tumino ang mga tao hanggang sa tumating ang Panginoon Jesus. Hindi titino ang tao talaga. That is nature of man. Amen? Kaya po, walang solusyon ang Diyos Ama, kundi ibigay niya ang kanyang anak, itong anak. Amen? To give us grace to save us in our sin. Sige po, next slide. Ang sabi po doon, sins separates us from God, but grace restores. Yes, we become separated from God through sins. Kaya po nung araw ako, sobrang dami ko nang ginawa sa buhay na hindi nyo maintindihan talaga, promise. Ang layo-layo ko sa Panginoon. Pero kanina, sobrang lapit ko. Parang kausap ko lang siya habang tayo nagpe-praise and worship. Na-imagine niyo yun, naranasan niyo yun. Yang tayo sa Panginoon when you committed sin. Dumarating sa pagkakataon na ayaw mo nang lumapit sa Kanya. Dumarating sa pagkakataon na you don't want to go to church. Because may isipin mo, ay mga banal lang yung pumupunta doon. Mga holy lang yung pumupunta. Alam niyo po ang holy, kinanta natin, is God only. He is only the one, only holy. Kaya po tayo huwag mahiya. Nandiyan ang grasya ng Panginoon. Kaya po tayo nabubuhay araw-araw. We are living with the grace every day. Anytime when you commit sin, that moment, repent. That moment, ask forgiveness. And the grace is available because of Christ. Amen? Sabi nga, no matter how deep or repeated sin, God's grace reaches the deeper. Kahit gano'n, even you are the most sinner in this world, and still you are repeating, maaari tayo, paulit-ulit na lang yung kasalanan natin, and we ask forgiveness. And God's grace reaches deeper. Palalim, increase ng pang-increase yung grace na binibigay niya. The grace is not a license to sin. Tandaan niyo po yun. Hindi rin po yan license para magkasala tayo. But, freedom from its power. Yes, we commit sin. Yes, we ask forgiveness. Yes, we are forgiven. But it is not a license to commit sins. Grace is the freedom from its power. Freedom. Malaya na tayo sa kasalanan. Sa kanyang kapangyarihan. Amen? Sabi po sa Romans 6 verse 1 to 2, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Mga puliso po, na nakikinig kay Paul. Oo nga, sige, gawa na lang tayo kasalanan para yung grace mag-increase. By no means. Hindi po pwede pa yun, by no means. We are those who have died to sin. How we can live it any longer. Namatay din
kasalanan natin sa pamamagitan ng ating Panginoon. Death and resurrection of Jesus Christ already done. And it's finished. Word niya yung mismo. Hindi na siya babalik dito para sa kasalanan mo ulit. Upang ipako siya muli. Para sa kasalanan paulit-ulit. Amen? Malinaw po, ano? Praise God. Hallelujah. Meron pang kisig. Romans 5:8. Sabi po, next slide. But God demonstrated His own love for us in this. While we are still sinners, Christ died for us. Habang tayo nagkakasala, ang Diyos ay namatay para sa atin. Amen? And sabi sa 1 John 4:10, God is love. This is love. Kaya po, ang pagmamahal ng Panginoon since creation nandun na. Mahal na mahal siya tayo. Hindi tayo niya pwedeng pabayaan na mabuhay forever as a sinner. Amen? Ang sabi niya, this is love, that we love God, not that we love God. Hindi na yun dahil sa minahal natin ang Panginoon, but that He loved us and sent His Son as atoning sacrifice of our sin. Amen? Yun ang solusyon ng Diyos Ama sa kasalanan. Amen? Then next slide, sabi sa Romans 6:23, kasalanan ay ang kabayaran ay kamatayan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus Christ our Lord. Amen? Next, Jesus' death. Yan. Kasi po kung namuhay tayo sa kasalanan, kamatayan niyo yung equivalent. Sinong nagpakapako si Jesus sa krus para sa atin. We died for us. He died for us. Amen? And Jesus' death and the resurrection prove that the God's grace is greater than our failures. Amen? Alam niyo po, kaya po ang sabi, lagi tayo nagpupuring pasalamat sa Diyos, nagpipray, tuwing magkakanta. Sa biyaya lang ako tumatayo, sa grace, we can stand alone. Lahat po ng nangyayari sa ating buhay ngayon is because of the grace. Even in our failures, even our sins, even our failures of our life, kung ano yung pinagdadaanan natin ngayon, kung ano yung struggles and problems na pinagdadaanan nyo ngayon, because of grace, you still standing, and because of grace, you are still here. Amen? Despite of katigasan ng ulo, despite of the sin that we have, even kaano ka nakatigasunod ng Panginoon, nakatulad ni Peter. Think of Peter. Nakanang kamay niya, halos lagi siya katabi. But after all, he denied Christ 3 times pa. But don't worry, restore ng Panginoon si Peter. Amen? He restored and used mightily. Tayo po kahit na anong mangyari, i-restore tayo ng Panginoon. That's why I believe also, because I am the living testimony of restoration of God. I was so sin, di ko mapantay, di ko ma-imagine kung gaano karaming kasalanan na gawa ko. Kaya po ang aking mga in-laws, tayo na lang galit sa akin. Napakahirap. Yun yung consequences ng our sins. But there is the consequences. Alam ko, there's a plan for me. There's a plan for my family. Kahit bakit umuwi yung mag-ina, there's a plan for us. Knowingly, the grace at biyaya ng Panginoon. Knowingly, that the grace and promises of God is there. Ang dami namin pinagdaanan. Ako, sobra, grabe. Grabe talaga. Kung alam ng Diyos kung ano yung ginawa ko. But by the grace of God, sabi nga, ang pag-ibig ng Panginoon ay walang kapantay.
Amen? Sobrang ang biyaya niya ay laging nandyan para sa inyo. Kaya huwag kayong manghinawa. Huwag kayong manghinawa. Huwag kayong magsawa. Don't stop doing good to others. Because you have a purpose in each one of us. Ako, sabi ko kay Lord, kung ano yung natitira ko pang buhay, I will serve you. Sabi nga ng bilis ng panahon, hindi natin alam, para tayong hamog sa umaga, like a mist, will just bigla nilang mawawala. And we don't know. If you have an opportunity right now, serve the Lord. Amen? Sige po. And then, life application. Sabi po, next, forgive yourself and others. If God's grace is enough, you must not let guilt define us. Totoo po, Amen? If you are not forgiving yourself also, guilt will be define us. Maaari huminto na kayo sa paglilingkod, o maaari huminto na kayo sa paggawa ng mabuti sa iba, o maaari wala ka ng pake. Sabi nga nila, wala na akong pake. But forgive, try to forgive ourselves, yourself, and others. Then, after, life transformed. God's grace empower us to live righteously. Na-empower tayo. Dahil sa grasya at biyaya ng Panginoon, we are empowered. Na-restore tayo, empower, na life transform tayo, ganadong-ganado ka na. Amen? To live righteously. Amen? Kasi, alam niyo po yung, wow, ang buti ng Panginoon. So God, so good to me. He forgive me. He give me a restored life. Amen? Naranasan natin yan. Kaya, empower us to live righteously. Hindi ka na magkakasala dahil alam mo na yung guilt. Alam mo na yung tama at mali. Amen? And you are eager to do good work. And last, share grace. Extend mercy to others as it has been extended to you. Binigay ng Panginoon yan as free. Parang free will mo. Okay? Free. Walang bayad, mga kapatid. It is free. Sa concert, wala rin bayad yun. Invite kayo. Evangelism concert po yun. Mag-invite tayo ng mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Baka it is the way ng Panginoon para sila'y makakilala. Share what you are experiencing now. Share kung ano yung na-experience mong grasya. Share the love that you are experiencing right now. Amen? Huwag kayong maging selfish. Doon na lang dito na lang ako sa simbahan. Upo, tatayo na lang ako. At kakain ng lunch. Amen? Pero if you are experience the grace in your heart, truly, you will have a conviction to share it to others.